po'y magkaisa ng manalangin. Opo, pinakamamahal Jesus, salamat po muli, mahal na Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po sa paglangis mo, bawat bahagi ng banal na gawain, mula sa nag-MC, nagpapit ng Joyful Solemn, mga papuring awitin na iladay ng mga awit. Salamat po, mahal na Panginoon, sa patutuo ng mga kapatiran. Bibigay kalakasan sa aming pananampalataya, sa mga himala, sa pag-iingat mo, at sa pagbibigay ng kapwa at tandog ng mga kapatiran. Salamat po, mahal na Panginoon, sa kapuspusan na yung banal na Espiritu. Pinagkakatiwala mo sa amin palagi, mahal na Panginoon, na yung banal na Espiritu, mahal na Panginoon. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa mga pagpapala na pinagkaloob mo pa sa bawat sama na Panginoon namin po matatanggap, mahal na Panginoon. Purihin ka, Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Sa pangkalahatang panalangin po namin, beloved parents in the Lord, pagpalain mo mensahe ng kaligtasan. Tulungan mo po ako, mahal na Panginoon. Ikaw po maglagay ng iyong mga salita sa akin labi, mahal na Panginoon. Gamitin mo po akong pagpapala. Sa pangkalahatang panalangin, hallelujah, marubdob na panalangin ng aming parents in the Lord. Father, in the name of Jesus, I beseech you, Lord God, to please bless thy word, Father of Jesus. I cannot do it without the Lord. Use me, Lord, to deliver your gospel with love and power. I need anointing, O Lord God. Father of Jesus, use me, Lord. Father of Jesus, bless your word, Father of Jesus, please. Open the minds and understanding, beloved brethren, beloved viewers, O Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Doubts and unbelief hindrances, I command you to cast out from us. In Jesus' name, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen, amen. Everybody say amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. God bless you, beloved brethren. God bless you sa lahat natin minamahal na mga sumusubaybay sa ating banal na gawain. At tayo po, mga kapatid ko, ay papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Minsan pa, hallelujah, ang panalangin ng mga totoong naglilingkod sa Diyos ay pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Akin lang mabahagi sa inyo, mga kapatid ko, hallelujah, para sa ating mga viewers, sa lahat po ng mga nandyan, sa inyong mga tahanan. Isa po sa anak po ng ating beloved Nanay Rosita Mones. Hapon ay nakuryente. Nakuryente. Hallelujah. Hindi naman masama magtrabaho kasi. Pero kailangan talaga yung nag-iingat. At agulhol kahapon, Nanay Rosita at saka yung kasama niya na kapitbahay. Dahil nga sa nangyari na nakuryente, yung anak ni Nanay Rosita. Ngunit sa panalangin ng kanyang beloved mama, Nanay Rosita, dinala dito sa View Hospital. Hindi kayang lunasan. At dinala po sa Provincial Hospital. At kagabi, hindi naman natin alam kung anong sitwasyon ng pasyente. Ipinag-pray na lang nandito sa pastoral house si Nanay Rosita at saka yung kasama niya na kapitbahay na Liansco. By faith, there's no distance in prayer. Talagang ang Diyos natin mabuti. Amen. Ngayon, himala ng mahal na Panginoon, talagang naniniwala ko na ang Diyos natin ay totoo, ang Diyos natin ay buhay. Amen. Dahil nalapnos yung muka,
Ang anak ni Nanay Rosita, nalapnos yung mukha at saka yung kamay, yung balikat. At yung kuryente na pumasok sa kanyang katawan, alam niyo mga bayko, lumabas doon sa paa niya. Nagkaroon ng sugat sa paa, doon lumabas yung kuryente na pumasok. Ibig sabihin, buti hindi sa lamang loob ng anak ni Nanay Rosita. Dahil kung sa lamang loob, nagkaroon ng damage yung kuryente, siguradong hindi natin alam kung anong mangyayari. Ngunit ang Diyos ay mabuting Diyos. Hallelujah! Talaga ang Diyos natin mapaghimala. Amen! At ngayon nga, yun, naikwento kagad sa akin kanina. Yun nga iniisip ko gabi, hindi ako makatulog Dahil, siyempre, bihira nakakasurvive sa kuryente. Pero ang himala nga, sabi nga ni Nanay Rosita, yung kanyang mainit na paglilingkod sa Diyos, huwag sana kalimutan ng mahal na Panginoon. Yung kanyang pagdalo ng Merkules, Biyernes, Linggo, yung kanyang masikap na paglilingkod sa Diyos. Talagang napakabait ng mahal na Panginoon. Pinakinggan ng mahal na Panginoon yung pagsusumamo ni Nanay Rosita. Magulhol na siya ng iyak kagabi. At pati nga ako siyempre nandyan si Sweetheart. Nagkasikaso kami. Sabi ko nga, kung ano man nangyari sa pasyente, tumawag para mapuntahan kagad kagabi kung anong sitwasyon. Hindi na nakatawag si Nanay Rosita. Pati mga binigyan namin ng cellphone number namin, hindi na tumawag. Ang buong akala ko naman, siyempre, sa sitwasyon na ganyan, ang mahal pa yung Diyos talagang may kapangyarihan naghihimala. Amen! At pagdating nga kanina, yun, kinento kagad yung sitwasyon. Yung pasyente, niligtas ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! At nandyan nga ngayon sa Provincial Hospital. Tingnan nyo, sabi kagad ng nag-check up, o-operahan kagad. Hindi alam kung anong o-operahan. Nakasurvive na nga yung pasyente. Siyempre, hindi naman tayo doktor. Hindi natin alam kung anong check-up na ginawa. Pero sabi nga natin, ang Diyos natin mapaghimalang Diyos. Amen! Kaya minsan sinasabi nga natin, pag hindi pa talaga takda sa tao ang mamatay, binibigyan pa ng Panginoon maglingkod sa Kanya ng pagkakataon. Amen! Dahil isa pa, yung anak niya na children's choir natin dito sa Bangar, umaattend. Kaso nga, matagal na hindi nakaka-attend. At lubin na malapay noon, in everything give thanks, for this is the will of God. Baka ito yung paraan ng malapay noon na magbalik loob sila sa Diyos. Amen! Kasi matagal na silang mga kapatiran, mga backslider. Matagal nang nakakilala sa mahal na Panginoon. Kaso nga, hindi pinagtatrabaho ang kaligtasan. Ayan, hihintayin pa palang may mangyari. Another warning sa lahat ng anak ng Diyos. Hindi ito para lang sa pamilya ni Nanay Rosita. Lahat ay wina-warningan ng mahal na Panginoon. Tandaan po natin, ang buhay natin ay mahalaga. Pagpapahalagaan mo ang Diyos. There is Jesus' life and there is Jesus' life giver. Amen! Kaya yung pagtawag ni Nanay Rosita kagabi, inaabangan ko, siguro mga alas 12, alauna na, hindi pa ako makatulog. Grabe. Kaya sabi ko, sir, mag-pray muna tayo kung anong sitwasyon sa pasyente. Hanggang sa nakatulugan ko na lang, sabi ko, malapay maghimala ka sa anak ni Nanay Rosita. At ang Diyos talaga natin ay totoo, naghihimala. Amen!
Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nasunog ang muka at itong kamay niya. Tapos yung power ng kuryente na pumasok sa kanyang katawan, lumabas dun sa kanyang paa. Terrible talaga. Kung wala tayo sa Diyos, wala. Wala tayong pag-uusapang himala. Amen. Kaya kahit na may kalungkutan tayo minsan, may mga pagsubok tayong dumarating sa ating buhay, papasalamatan pa rin natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi nga ni Nanay Rosita, baka yun ang paraan na sila magbalik loob sa Diyos. Sana po, maging daan na yan. Kaya nga minsan maraming mga pinapaalalahanan ng mahal na Panginoon ng mga anak ng Diyos. Huwag natin hintayin yung maging last warning. Pag last warning na, susunod yan, tuldok na ng buhay. Mabuti yung may babala ang mahal na Panginoon para maisip mo na hindi habang panahon ang buhay na taglay mo ay mahaba. Tandaan mo natin, maiksi lang ang buhay natin. Merong time, date, expiration ang buhay ng tao. Kaya nga minsan nasasabi ko, a time to be born and a time to die. Kaya minsan, pag dumating sa atin yung pinanganak ka, nagdiwang ka ng birthday mo, magpasalamat ka. Amen. Dahil kung dumating ang kamatayan, malungkot na ang buong pamilya. At ngayon nga, mga kapatid ko, talagang minsan, talagang napakalaki talaga ng gamit ng cellphone. Pati yung mga malalayong kamanggagawa namin na hindi na namin nakakausap. Hindi namin nahawakan ng kalamang kamay. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na magbati-batian. Grabe, itong lang linggo, dalawang co-worker namin ang pinagpahinga ng mahal na Panginoon. Isa po ay drummer ng church diyan sa Kabanatuan. At yung drummer, Brother Kevin or Lucas. At yung isa naman ay anak ng ating beloved Bertie Soriano, technician sa main church. At hindi lang, meron pa. Meron akong nakasabay na nag-fasting sa Pampanga. Parehas kami na ang target ay longer fasting. Kaso pagdating nga ng February 14, dahil magkaroon na tayo ng church anniversary sa Marikina, and siyempre, nagpiprepare na kami na mag-iwalay-walay. Yung pa namang brother na yun sabi niya, Kuya Nanding, pag may time, makakabisita rin ako sa lugar mo sa La Union. Nag-fasting kami pareho. Pag meron kaming breaking, na galing doon sa kitchen, siya ang nagsasabi sa akin, Beloved OP, meron na tayong breaking. Break na tayo. Sabi ko, sige, mauna ka na kumain. Iniiwan talaga niya yung breaking ko dun sa lamesa. Sabi ko, hindi ko pa siya nakasama ng matagal. Doon lang sa fasting. At nung isang araw, pag open ko ng cellphone ko, pinagpahinga na ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ko, grabe. Galing sa fasting. Kaya minsan, masasabi natin, tayo talagang mga naglilingkod sa mahal na Panginoon ay mahalaga sa Diyos. Kaya nga sa mabuhay at mamatay, tayo na naglilingkod sa Diyos ay may pakinabang. Amen. Kaya kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, ano magiging pakinabang? Wala. Ewan ko bakit nung Friday, na itapik ko yung tungkol dyan sa kamatayan .
yung Philippians chapter 1 verse 21, na for me to live is Christ and to die is gain. Hindi ko naman sukat akalain na meron palang mangyayari. Hapon lang, Sabado, Friday ko na itapik. Pagkatapos ng ating overnight, siyempre natulog na tayo. At pagkagising ko, yun, pagbukas ko ng cellphone ko, yun ang agad ang nabungaran ko. Kaya sabi ko, ang bilis talaga. Kaya nga sa bawat Kristiyano, sinasabi nga natin, yung nabanggit natin dyan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 26, ang huling kalaban ng Kristiyano ay kamatayan. Kaya, enjoy your life for everything. Magsaya ka na magsaya. Maghanap buhay ka. Di ba kung nagtatrabaho ka at yumayaman ka agad, nagiging milyonaryo ka, may pakinabang para dun sa mga iiwanan mo. Eh paano kung nagtatrabaho ka, napapagod ka lang sa trabaho? Lalo ngayon sa sitwasyon natin, marami nagtatrabaho, isa lang ang nagiging daing nila ngayon. Kulang ang kanilang kinikita. Kulang na daw yung kanilang kinikita dahil sa taas ng gasolina, ng diesel, ng kerosene, baka sa susunod, pati presyo ng bilihin, tataas na. Baka magugulat na lang tayo, yung itlog na binibili natin ngayon, baka sa susunod, pati balat, kakainin na natin. Grabe. Bibili ka ng mantika, bibili ka ng asin, bibili ka ng asukal, lahat naman ay gastos. Kaya nga meron nagbiro, lahat daw ng bilihin ay tataas, lahat ng bilihin, lahat ng gastusin ay tataas. May nagbiro, sabi niya, isa lang ang hindi tataas, yung mga unano, yung mga pandak. Sabi ko, totoo nga. Lahat ay tataas talaga. Kaya minsan, masasaktan talaga yung mga yung mga maliliit yung mga unano, yung mga pandak. Pero hindi doon ang sitwasyon. Kasi yun ang kanilang naging height. Meron namang matatangkad. Alam nga naman mag-ambisyon pa yan na tatangkad. Hindi na. Yung mga maliliit, talagang dyan lang. Kaya nga, merong small, medium, large, extra large, double large, triple large. Yun yung size ng natin Pero alam nyo, sa paglilingkod sa mga Panginoon, lahat tayo pantay-pantay lang sa harapan ng Diyos. Amen! Walang mayaman, walang mahirap, walang pangit, walang maganda. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Amen! Kaya nga, ikaw mismo yung makikinabang Pag nagtapat ka, ikaw ang pagpapalain. Pag hindi ka nagtatapat, di ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, ikaw ay susumpain. Kaya nga nakalagay sa banal na kasulatan, blessing and a curse. Pagpapala dun sa mga sumusunod sa utos ng Diyos. Amen! At sumpa sa mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya nga yung sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 26, ang huling kalaban natin kamatayan. Sino ba naman na makikipaglaban sa kamatayan? Lahat naman tayo pupunta dyan. Wala tayo magiging panalo sa kamatayan. Dahil lahat pupunta dyan. A time to be born and a time to die. Yan ang nandyan sa Biblia. And Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. John chapter 5 verse 24, kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, mula sa kamatayan, lilipat ka na sa buhay.
Ibig sabihin, wala nang puwang sa iyo yung kamatayan pag naglingkod ka sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo na paglilingkuran mo, siya ang nagbibigay ng buhay at buhay na walang hanggan. Amen! This Jesus will bless us. Physical blessing, material blessing, financial blessing, spiritual blessing. O katulad sa patuto na ating beloved brother kanina, na kung saan imagine kung hindi totoo ang mahal na Panginoon, hindi siya nagpapagamot. Sabi ng kanyang pamilya, meron siyang sakit na tuberculosis. Iniiwalay na siya. Parang napakasakit pakinggan. Magkaroon ka pala ng sakit na nakakaawa, iiwalay ka na. Oh. Pero kung meron kang maibibigay sa kanila, imposible na ihiwalay ka nila. Bigyan mo nga agad ng 100,000, 200,000, 1,000,000, ay aalagaan ka nila. Kaya minsan naisip ko, pag may sakit pala ang tao, kahit na sino, kung ang sakit mo'y nakakahawa, talagang delikado ka na. Pero ang paglilingkod sa Diyos, yun ang dapat hanapin nila Kung tayo naglilingkod sa Diyos, at pinakamagandang sakit ito, na naglilingkod ka sa Diyos, dapat lahat ng tao mahahawa sa atin. Amen! Napakagandang maglingkod sa Diyos. Bakit hindi sila nahahawa? Ang kinahawaan nila sa atin yung sakit. Pinagaling na tayo ng Diyos, binago na tayo, pinagpala na tayo. Amen! Dapat yan nga ang kanilang hanapin Yung paglilingkod sa Diyos, ito ang pinakamagandang nakakahawa. Amen! Magkaroon ka ng kagalingan sa karamdaman mo, magkaroon ka ng pagbabago, magkaroon ka ng pagpapala, magkaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Walang pinakamagandang buhay sa sanlibutan, kundi yung naglilingkod ang tao sa Diyos. Amen! Yan ang pinakamagandang bagay na magagawa natin Kaya nga, talagang grabe Kasi ang isip ng tao, para sa kanyang sarili lang. Lagi yan. Para sa kanyang sarili lang ang kanyang iniisip Ang hindi niya iniisip, lahat ng bagay dito sa sanlibutan, pansamantala lang. Amen! Only one life will soon be past, but only what done for Christ will last. Amen! Lahat ng bagay sa sanlibutan ay mawawala, lilipas, kukupas. Ngunit ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Kaya nga sabi ng Biblia, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Everybody say, praise the Lord. Lahat ng bagay, pinapaintulutan ng Diyos. Kaya nga kung itong kaguluhan, sabi naman ng iba, hindi madadamay ang Pilipinas sa gera ng Middle East o sa amang banda, ang bansa yan may gera. Totoo naman yan. Dahil ang Pilipinas, ayaw natin makipaggera. Ayaw natin. Maliban lang doon sa mga gusto ng patayan. Ayan, makipaggera kayo. Makipag-away kayo. Magkano kaya ang sweldo? Maganda yan kung may sweldo. Yung patayan, lalabanan mo yung mga bansang may kaguluhan. Maglagay kayo sa gobyerno. Lahat ng mga gusto makipaggera, sweldoan ninyo. Minimum, 100,000 kagad. Patay o buhay. Wala na maghihirap sa Pilipinas. Imagine lahat ng gusto makipaggera. Susweldoan. Kaya pag naisip ko talaga ang tao, pag walang pag-asa, doon lalapit sa Diyos.
ang ating trabaho sa Pilipinas, ipagpe-pray natin ang mga bansang may kaguluhan. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mapalad ang bansa na mayroong Diyos. Amen. Mapalad ang bansa na mayroong Diyos. Imagine, grabe ano. Sabi ng, kung tama ito, itong Psalms 33, verse 12. Pakibasa. O ito nga, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili, sagana ang kanyang sariling mana. Basa. Dito po sa aklat ng Salmo, Kapitulo 33, versikulo 12. Ganito po ang sinasabi. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili, saganang kanyang sariling mana. Amen. Amen. Bakit ko nabanggit yan? Kasi nandito yung end-time prophet of our loving God sa ating bansang Pilipinas. Amen. Mapalad ang bansa natin, Pilipinas, na meron tayong naging propeta sa ating bansa. Amen. Kung hindi totoo ang ating mga pastor, ating beloved Mama Dear, wala sana magbabago dito. Imagine, pati mga MPA dito nagbago, mga abusayap nagbago, mga kriminal nagbago, mga drug addict nagbago, mga bakla, mga tomboy nagbago. Lahat ng may bisyo dito, binago ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Amen! Mapalad ang bansa. Paano meron Diyos na pinaglilingkuran natin? Dumidinig ng ating mga panalangin. Kasi kung hindi pinakikinggan ng Diyos yung ating mga panalangin, hindi tayo magsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen! Kaya tayo nagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos kasi alam natin meron tayong Diyos na totoo na pinaglilingkuran. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga mga kapatid ko, dito ba? Isaiah 59, 1 and 2. Isaiah 41, 10 to 13. Matthew chapter 24, verse 22. Basahin yung binanggit ko kanina na ano. 1 Corinthians chapter 15, verse 26. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 26. 26. Ganito po ang sinasabi. Ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Amen. Tignan nyo. Ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Pagyalakihan nga ng konti yung letra ng binabasa dyan sa monitor. Parang kasing liit ng mga unano yung letra eh. Hindi ko na mabasa dito. Maliit na yung letra ng Biblia ko. Maliit pa yung nandyan sa monitor. Dito sa Psalms 31:24. Kayo'y magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso. Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kayo'y magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso. Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Tingnan nyo, pag umaasa ka sa mahal na Panginoon, magiging matapang ka pala.
Amen. Ano kayo hindi tatapang pag binanggit mo ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesus, ang demonyo yun, tatakbo milya-milya. Lalayo sa'yo. Amen. Lahat ng kapangyarihan dito sa sanlibutan, gawa ng demonyo. Kaya kapag ang Diyos nasa iyo, magiging matapang ka dahil anak ka ng Diyos. Ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Amen. Magiging matapang ka. Kaya nga kung ang ating bansa, lahat ng mga nangunguna sa ating bansa, talagang may Kristo sa puso. Merong Diyos na tatawagan. Kaya sabi ng Biblia, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Wala kang magiging takot. Dahil ang Diyos ay kasama mo. Amen. At hindi tayo binigyan ng Espiritu ng kaduwagan ng Diyos, kundi binigyan tayo ng Espiritu ng katapangan, sapagat ang Diyos natin ay makapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Kaya pati ang kamatayan hahamakin mo nga Oh. Ang huling kalaban ng tao, yung kamatayan. Oh. Pero ba't sa atin, nire-rebuke natin? Oh. Even the spirit of death cast out from us in Jesus' name. Spirit of sickness has cast out from us in Jesus' name. Amen. Masamang espiritu pala yan O kaya kung mayroon kang Kristo sa puso, sabi ko na nga, mapalad ang bansa na mayroong Diyos na pinaglilingkuran. Amen! Wala magtatagumpay sa ating bansa. Kung ang Diyos ay kakampi mo, sino magiging laban sa iyo? Kung Diyos ay kasama mo, sino ang tatakot sa iyo? Wala. Ang Diyos natin, makapangyarihang Diyos. Amen! For the kingdom of God is not in word only, but in power. Power to change your life. Power to heal your sicknesses and diseases. And Peter, upon this rock, I'm going to build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. This is Jesus' life. Everybody say, praise the Lord. Ang iglesia na ito ay matatag sapagat ang Diyos ay nandito. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, inaangkin natin ang tagumpay. Inaangkin natin ang pagpapala. Inaangkin natin ang kapangyarihan. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Amen. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat, kaya ngayon pangangaral ng ating mga pastor, hindi na babago yan. From 1975, na pinanonood nyo sa YouTube, pinanonood nyo dyan sa inyong mga bahay. Ang mensahe ng ating parents in the Lord, hindi nagbabago. Naitanim sa ating isip, sa ating mga puso. At ngayon, yan ang ating pinag-uusapan palagi. Ang Diyos na tinatawagan natin ay totoo. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng Isaiah 59, 1 and 2, pasa. Dito sa aklat ng Isaias, Kapitulo 59, versikulo 1 at 2. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, Amen. na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan. Kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan, ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung ating palang kasalanan, yun ang nagiging dahilan upang ang Diyos at ang tao magkalayo. Kaya kung ang bansang Pilipinas, merong Diyos na pinaglilingkurang totoo, dapat lahat na nangunguna sa ating bansa, huwag maging alipin ng kasalanan. Kasi yung kasalanan na gagawin mo, yung Diyos na tatawagan mo, hindi makikinig sa iyo. Ano bang pinakilala sa ating na mga leader ng reliyon? Diyos na may mata, hindi nakakita. Diyos na may bibig, hindi nakapagsasalita.
Diyos sa may kamay, hindi makahawak. Diyos sa may paa, hindi makalakad. May ngala-ngala, hindi makapagsalita. Yan ay nandyan sa mga awit. Yung Diyos ang sanlibutan, hanggang ngayon, walang naibibigay na mabuti sa tao. Yan ang sabi rito sa mga awit 115. Basahin muna natin. Mga awit 115. 1 hanggang 18. Basa kahit na sino sa inyo. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 115, 1 hanggang 18. Amen. Praise the Lord. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakikita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangasasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwalas sa kanila. Amen. Ikat muna natin dyan sa 8. Amen. 1 to 8. Tingnan nyo, ang liwanag niyan, lahat na nagtitiwala sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, ay magiging kagaya nila. May mga bibig, di na makapagsalita. O tingnan nyo, ang daming tao ngayon na alipin ng bisyo. Sa bisyo, maraming nagugumon. Sa gawaing makasanlibutan, maraming nagugumon. Pero pag nilingkod sa Diyos, ayan, ayaw nila. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, kung itong paglilingkod namin sa Diyos ay masama, wala sana magbabago dito. Ang kinatatakutan ng tao, yung sakit na nakakahawa. Bisyo, nakakahawa yan. Masama ugali, nakakahawa din yan. Sakit, nakakahawa. Kung itong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, masama, di wala na saan tayong pag-uusapang kabutihan. Eh, ang pinag-uusapan natin dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, puro kabutihan na ginagawa ng Diyos. Amen! Puro mga himala. Nagbabago ang tao, pinagagaling sa karamdaman. Mga bakla, mga tomboy, nagbabago. Mga magulong pamilya naaayos. Mga sugarol, nagbabago. Lahat na may bisyo, binabago ng Diyos. Amen! Dito sana ang ikakalat natin sa sanlibutan. Ito ang magandang nakakahawa. Kaso hindi. Pag nagiging miyembro ka ng Jesus Miracle Crusade, uusigin ka eh. Uusigin ka ng pamilya mo. Uusigin ka ng mga kapitbahay mo. Kaya ibig sabihin, isa lang. Yung ginagawa ng Diyos sa kabutihan sa atin, hindi nila matanggap.
Yung magbabago ka. Yung maalis yung bisyo mo. Yan ang hindi matanggap ng mga tao sa sanlibutan. Bakit? Lahat kasi ng nasa sanlibutan, pag-aari ng demonyo. Kahit ayaw mong tanggapin, ikaw ay pag-aari ng demonyo. Bakit? Yung Diyos-Diyos na pinaglilikuran ng tao, sabi ng Biblia, magiging kagaya sila ng mga Diyos-Diyosan. May bibig, di makapagsalita ng kabutihan. May mga kamay, hindi makapagpuri sa Diyos. Sugal. May mga paa. Ano ang gagawin? Puro yan. Puro salakwatsa. Puro kung ano-anong ginagawa. Masamang ugali ng tao. Yun ay nakakahawa. Kaya ang sabi rito, mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay maroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Pinagsasalita man sila sa kanilang alangala. Mga nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, o bawat tumitiwala sa kanila. O Israel, tumiwala ka sa Panginoon. Siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. O sambayan ni Aaron, magsitiwala kayo sa Panginoon. Siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. Kayo na natatakot sa Panginoon, magsitiwala kayo sa Panginoon. Siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. Everybody say, praise the Lord. Kaniyang pagpapalain na nangatatakot sa Panginoon, ang mababa at gayon ang mataas. Palalaguin kayo ng Panginoon ng higit-higit. Kayo at ang inyong mga anak. Pinagpala kayo ng Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Ang mga langit ay mga langit ng Panginoon. Ngunit ang lupa ay kanyang ibinigay sa mga anak ng mga tao. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ni sino mang nabababa sa katahimikan. Ngunit aming pupuriin ang Panginoon mula sa panahong ito hanggang sa walang hanggan. Purihin ninyo ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tingnan nyo, tinuturuan tayo ng Diyos na magpuri sa Kanya. Tayo na nakaalam ng salita ng Diyos. Tayo yung malapit sa Diyos. Amen. Tayo yung mga pinapatnubay ng ating mahal na Panginoon. Tulad ng nabanggit ko kanina, kung hindi totoo ang Diyos sa anak ni Nanay Rosita Muniz, dinala sa ospital dito sa Ilocos Sur, hindi kaya gamutin. Tinakbo doon sa provincial. Nandito na si Nanay Rosita, nagpa-pray-over. Sabi ko, mahal na Panginoon, maghimala ka. Abutin mo yung anak ni Nanay Rosita na nasa ospital. Maghimala ka, mahal na Panginoon. Wala kaming kaalam-alam. Siyempre, hindi naman namin alam ang nangyari. Pero ang Diyos mabuti. O pagdating ng umaga, yung balita kagad, yung pasyente, iniligtas ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Meron pa tayong pag-uusapan kung hindi kabutihan? Hindi naman kasamaan yung pinag-uusapan natin dito eh. Kaya sa lahat ng gawain ng mahal na Panginoon, ang pinag-uusapan, itinataas ang Diyos. Amen! Kaya mapalad ang bansa na merong Panginoon. Meron tayong Diyos. Ang laki-laki ng banner ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang itinataas natin ay mahal na Panginoon. Kaya siya naglalapit na mga kaluluwa sa gawain niya. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya anong sabi dyan, no? Sunod na talata. Isaiah 41, 10 hanggang 13. Sa aklat ng Isayas 41, Kapitulo 10 hanggang 13, ganito po ang pagkakasabi. Huwag kang matakot,
sapagkat ako'y sumasa iyo. Amen. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Hallelujah. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Narito silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Sila na nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Hallelujah. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa makatuwid bagay silang nangakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay na wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. O kaya dapat ang mga anak ng Diyos ngayon, kung sinasabi na magkakaroon ng gera, Third World War, eh huwag tayong matakot. Aalalayan tayo ng Diyos. Amen. Imagine kanang kamay, ahawakan ka na ng Diyos. Kaliwa at kanang kamay mo, aalalayan, tutulungan ka na ng Diyos. Yung ating buhay na ito, inaalagaan ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, minsan may nangyayari talaga na hindi natin inaasahan. Sabi na nga ng pastor na naging bisita natin dun sa usada natin sa Kabaruan. Meron siyang nalaman na 3 proseso ng kamatayan. Maaari ito'y may katotohanan. Yung isang proseso ng kamatayan, yung mga na-aksidente. Yung mga na-aksidente dyan sa kalsada, yun yung mga sanlibutan, minsan pati mga Kristiyano, napapaintulutan na aksidente, binabawian ng buhay. Yung iba nagkakaroon ng sakit. Kaya nga sabi natin, walang exempted sa karamdaman. Lahat ay nabibiktima tayo ng sakit. Dahil ang gusto ng demonyo, mamatay ang tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Ngayon, isa naman, yung edad na, yung sa katandaan. Siyempre, meron, sabi ko nga kanina, meron tayong date of expiration, date of ang ating buhay ay meron tuldok. Pag dumating na talaga yon, kaya sabi, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Judgment, they will come, Diyos ang hahatol. Eh doon sa binasa natin, ang magiging huling kalaban ng tao, ng mga tao, ay kamatayan. Kaya walang exempted. Eh sa Biblia nga, tingnan nyo, mga propeta ng Diyos, binawian ng buhay, mga lingkod ng Diyos, pinagpahinga ng mahal na Panginoon, mga ginagamit ng mahal na Panginoon, sa Old Testament, New Testament, pinagpahinga ng mahal na Panginoon, dumating sa kanila yung kamatayan. Bagamat sila ay naglilingkod sa Diyos, kumikilala sa Diyos, pero pinahintulutan ng Diyos ang kamatayan. Dahil nasa Biblia it is appointed unto man once to die, but after this a judgment. O katulad sa ating parents in the Lord, pinagpahinga ng mahal na Panginoon, nasa heaven na sila. Para tayo na naglilingkod sa Diyos, ipagtatrabaho natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Work out your own salvation. Amen. Ipinangaral na Ipinangaral na ang buong katotohanan. Kaya nga tinyo, sa mga beloved Almeida family, common family, mga beloved ministers, mga apo at mga great-grandchildren ng ating parents in the Lord, kanilang pinangawakan ang turo ng ating parents in the Lord. Mga naunang manggagawa, kanilang pinanghawakan, itinuro ang salita ng Diyos. Bakit? Sabi ng Proverbs chapter 4, verse 13, mababasa natin hawakan mo mahigpit ang turo ng ating mahal na Panginoon
ang iniwanang turo ng ating parents in the Lord, ng mga preacher, ng mga worker. Hawakan natin maigpit. Maalin natin ang mga nangangaral ng salita ng Diyos, ang mga ginagamit sa pulpito. Bakit? Meron dahilan. Basahin natin para malaman natin. Proverbs chapter 4, verse 13. John chapter 5, verse 24. Dito sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 13. Hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan. Amen. Inyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Hallelujah. Yung ingatan, o babaliwalay mo ba yung paglilingkod mo sa Diyos? Miyembro ka na ng gawain ng mahal na Panginoon. Hindi tayo miyembro ng reliyon. Miyembro tayo ng gawain ng Diyos sa totoong paglilingkod sa Diyos. Amen! Kasi kung reliyon nga, o ano bang napakalaking reliyon sa ating bansa, Katoliko, wala man tayo nakita nagbago, miski isa. Kasi ang pinaglilingkuran Diyos, mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. Sabi ng Biblia, sa Eremias, hindi makakagawa ng mabuti. Hindi rin makakagawa ng masama. Ano nangyari? Dinagpadaya ang mga tao sa leader ng reliyon. Nagpadaya sila sa mga nagkukunwaring mga ngaral ng salita ng Diyos. Napakaraming nangangaral ng salita ng Diyos, pero walang ebidensya. Magagaling mangaral, pero walang kapangyarihan. Sa atin dito, hindi pa natin nagiging kapatiran. Pinaghihimalaan na ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Dahil ang Diyos ang gumagawa ng himala, ang Diyos ang gumagawa ng pagpapala sa bawat naglilingkod sa Kanya. Amen! Imagine physical blessing, material blessing, financial blessing, spiritual blessing. Kaya salamat sa ating mga Panginoon. Hawakan nating maigpit ang turo ng salita ng Diyos. Hawakan mo maigpit ang turo. Huwag mong bitawan yung ingatan sapagkat siya iyong buhay. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung naglilingkod ka na sa mahal na Panginoon, naumpisa mo na, nakaating ka na ng Merkules, Biyernes, Linggo, di magpakainit ka na maglingkod sa Diyos. Amen! Dahil pag nagpakainit ka, lalo ka napapalapit sa Diyos. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Everybody say, praise the Lord! Babalutin ka ng kapangyarihan ng Diyos. Pagpapalay ka ng mahal na Panginoon, iingatan ka, ililigtas ka, may kaligtasan at buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord! Yan sabi ng Acts 1:8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and Judea, unto the uttermost part of this world. Ikaw pala na anak ng Diyos, na may Kristo sa puso, magiging buhay na patotoo ka. Amen! Sa kapitbahay mo, maging buhay na patotoo ka. Sa pamilya mo, maging buhay na patotoo ka. Tulad nga ng patotoo kanina, sabi nga ating beloved Nanay Remedios, Cadiz. Nakasama namin dito na matagal na naglingkod sa Diyos. Hanggang sa pinagpahinga na ng mahal na Panginoon. Ang prayer niya, yung kanyang pamilya maligtas. Nagkatotoo. Dahil ang panalangin ng anak ng Diyos, pinakikinggan ng Diyos. Amen! Anak ka ng Diyos Sabi nga, tayo iningatan ng mahal na Panginoon. Kung hindi tayo naglingkod sa Diyos, ang aksidente, napakalapit. Imagine, maraming masipag ngayon, trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho. Walang problema. Para sa iyo yan Sa pangangailangan mo, binibigay ng Diyos. Paano yung pangangailangan ng Diyos? Ba't hindi mo ibigay sa Kanya? Yan ang isang bagay na isipin
Yung pangangailangan mo, ibinibigay ng Diyos. Iniingatan ka, pinagagaling ka, pinagpapala ka. Yung hinihingi ng Diyos, yung maglingkod ka sa Kanya, umatin ka sa gawain, gawin mo naman yung kalooban ng Diyos para ang pagpapala, hahabulin ka, mag-o-overtake pa. Amen! Yan ang isang bagay talaga na hindi kayang gawin. Hanap ng trabaho. Imagine, pati linggo may trabaho. Grabe. Buong panahon, ginagamit para sa Kanya. Eh kagabi, nung dumating si Nanay Rosita, na yung kanyang anak na kuryente, iiyak pala ang nanay. Ahagulhol para makaligtas yung kanyang anak na nakuryente. Grabe, oh. Kaya sabi ko, pati tuloy ako na matutulog na lang hindi pa makatulog. Dahil iniisip ko yung pasyente na nasa ospital. Dalawang nasa isip ko, buhay ba siya o patay? Siyempre, hindi naman natin alam Yan na lang naisip ko, mahal na Panginoon, ako'y nagtitiwala sa iyo. Yung pananampalataya ni Nanay Rosita, yung mainit niyang paglilingkod sa Diyos, pakinggan mo, mahal na Panginoon, yung pagsusumamo ni Nanay Rosita. Kaya pagdating niya kaninang umaga, kanya, kamusta Nanay Rosita, di pasyente? Ay, nagsiyaat ni Apo Diyos. Kinahabagan, iniligtas sa kamatayan. Amen! Ganun sana mapakinggan natin yun. Kaya yung ating mga masisipag na nagtatrabaho, okay lang yan. Isang araw, pupunta kayo dito, iiyak-iyak na kayo. Pati nanay nyo, pati lola nyo, iiyak na yan. Maniwala kayo sa akin. Mark my word. Darating isang araw, pagpuno na ang salop, kakalusin na yan. Puno na, marami ng absent, hindi ka nagpapalaga sa paglilingkod sa Diyos, trabaho ka ng trabaho, hanap buhay ka ng hanap buhay. Pagpuno na ang salop, kakalusin din. Huwag sana dumating. Kaya nga minsan, mas maganda yung maaga pa lang pinapaalalahanan ka na ng Diyos. Dahil pagkatapos ng paalaala, trials, darating ang blessing, mag-o-overtake na sa'yo dahil nakasunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Last remaining verses, Acts 1:8, 1 Thessalonians chapter 1, verse 2. Ito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan Hallelujah. pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-huliang hangganan ng lupa. Amen. Ina mo, magiging saksi ka sa kapangyarihan ng Diyos. Yan dito ang ating sinasaksiyan, yung ginawa ng Diyos sa kabutihan sa bawat isa sa atin. Amen. Kahit na bata nga, may patotoo Amen. Bata may patotoo hanggang sa kanyang paglaki. May patotoo. Lahat tayo dito pinagpala ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Nagiging saksi tayo sa kapangyarihan ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 1, verse 2. Sa aklat ng unang Tesalonika, versikulo 1, Kapitulo Kapitulo 1, versikulo 2. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord.
Tingnan nyo ang salita ng Diyos. Walang daya. Amen! Anong sabi? Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin. Grabe. E pag umating ka dito, may nagpe-pray na kagad sa iyo. Ating parents in the Lord, nasa piling na ng Diyos, sa langit. Siyempre, mga manggagawa. Amen! Kaya kagabi, sabi ko, mahal na Panginoon, minsan pa, patunayan mo ang kapangyarihan mo. There's no distance in prayer. Amen! Kaya, himala talaga ng mga himala eh. Imagine, kaya ko sabi nga ng mga nakakita eh, wala na, natayon. Wala na. Natayon ka no, natayon. Ano ibig sabihin? Patay na. Oh. Pero ang Diyos natin, nagbibigay ng buhay. Nag-iimala. Amen! Kaya, ang pasyente, ayan, nandiyan sa ospital. Ito na sana maging daan na sila magbalik loob sa Diyos. Kaya minsan nga sabi ko, maraming mga pagkakataon na ipinagpipray natin dito sa ating bahay-sambahan, pinag-iimalaan ng Diyos. Amen! Idagdag pala natin ito. Kaya sa ating mga kapatiran, may kabanalan tayo. Ito'y dagdag. Kabanalan sa 1 Corinthians chapter 11, verse 14 and 15. Para wag magtataka yung ating mga baguhan. Sabi nila, bakit ang haba ng buhok ninyo, ang haba ng damit ninyo? Kasi kabanalan without peace and holiness, no one can see the Lord. Pag walang kabanalan, walang kapayapaan, di mo makikita ang Diyos. Paano ka makakapasok sa langit? Hindi mo nga makikita ang Diyos. Kaya ito pa lang, umpisa pa lang, kailangan may pangaral na. 1 Corinthians chapter 11, verse 14 and 15. Basa, Bible reader. Di sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14 at 15. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya. Tatapat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Kayo mga nagtatanong, bakit dito sa ating gawain, mahaba yung buhok nila? Nandyan kasi. Mahabang buhok sa mga babae. Mahabang damit sa mga babae. May kabanalan. Ngayon, sa mga lalaki, maikli ang buhok. Kaya yung mga walang pangpagupit, lumapit sa akin, bibigyan ko na lang kayo ng pampagupit. Yung mga mahabang buhok na lalaki Kasi dapat nga ang ating gupit, mga mga military cut. Kasi tayong lahat ay sundalo ni Kristo. Amen! Doble, sundalo tayo ng gobyerno, ayaw natin sa kasamaan. Gusto natin sa kapayapaan. Amen! Hindi tayo sundalo na pampagulo sa gobyerno. Sundalo tayo na nagpe-pray sa ating mga nangunguna sa gobyerno. Amen! Ang ating bansa ay pinagpe-pray natin na maging maayos. Amen! Lahat ng mga nanunungkulan sa ating bansa ay nasa Biblia kasi yan na kung saan nilagay sila ng mahal na Panginoon dyan para ipagpe-pray. Ipagpe-pray natin ang kapayapaan sa ating bansa, ang kaayusan ng ating gobyerno. Amen! Ang mga nagpapagulo, ipagpe-pray na rin natin na sila'y tumahimik na sa pampagulo. Ipagpe-pray na lang natin. Lahat tayo ay pagpapalain ng Diyos. Amen!
Datapad ko ang babae ay may mahabang buhok ay isang kapurian niya sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. O yan. Kaya, kaso nga, pag mahabang buhok natin ang mga sister, talagang kapurian para sa inyo. Amen. Meron kayong kabanalan. Kaya di na yun dyan sa, ipanik ko yung basa dyan sa 13. Hatulan ninyo ang inyong sarili. Nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos na walang lambong. Kasi sa sanlibutan yun, yung nilalagay nila sa ulo nila, yung mga nasa simbahan, yung mga naglalambong, yung nilalagay ng parang maliit na na panyo sa kanilang ulo. Yun daw ay lambong sa kanila. Kaya mo na mapabain yung buhok mo. Oh. Dito nga sa ating mga kapatiran nung sinabi nila magpapahaba ng buhok, tinulungan sila ng Diyos. Naging mahaba yung kanilang mga buhok. Amen? Yung lambong, sa simbahan kasi yan Simbahan yan. Yan ang turo. Kailangan, meron tayong mahabang buhok sa mga sister. Dito sa ating gawain, salamat sa Diyos. Meron Diyos na gumagabay sa atin. Amen! Everybody say praise the Lord! Everybody say praise the Lord! Kaya ang pamumuhay natin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Lahat tayo gusto ng langit, sundin natin ang utos ng Diyos. Amen! Lahat tayo gusto ng kaligtasan, mahalin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Ay lahat tayo magpuri, umawit sa ating mahal na Panginoon. God bless you sa ating mga beloved Bible reader. God bless you sa lahat ng ating mga kapatiran. God bless you sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay sa ating banal na gawain. Tayo umawit ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen. Could just explain the Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. I feel inside, knowing Christ. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. It's always by my side. Sabihan natin ating mga nagpapangawin. If I could show the world that joy His presence leaves, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. and all that life can bring, because I know His name. If I could just explain the way I feel inside, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's always by my side. If I could show the world that joy His presence brings, and all that life can bring,
Hallelujah. Ngunit para sa Kanya, nabuhay ako. Hallelujah. Hindi alam ko Hallelujah. Hallelujah. alam ko ngayon. Abang tayo po yung maawit pa sa ating mahal na Panginoon, mga children's choir, uri natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mga kapatid ko, pasensya na kayo. Sira na talaga ang boses ko. Lalo pang nasira. Habang umaawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ating beloved preacher, Andrew. Hallelujah. Hallelujah. Nais kong ikaw, Jesus, ay mapagdingkuran. Nais kong ikaw ay laging kapurihan. Nais kong pangalan mo laging mukhang bibig. Nais kong kabutihan mo laging marinig. Nais ko ikaw, Jesus, ay mapagtungkuran. Nais ko ikaw ay laging papurihan. Nais ko pangalan mo laging mukhang bibig.
lingkuran. Pagdali papuri sa ating Panginoon. Nais ko ikaw ay laging kapurihan. Nais ko pagmahal mo, laging makaibig. Nais ko kabutihan mo, laging marinig. Habang ako'y mahihintay, awitan kita. Habang ako'y malakas pa sa hamon ng aking pagkakaya. Yes, hallelujah. Ikaw, Patuloy na po sa ating malapit Jesus. Magsumamo sa malapit mo. nais ko ikaw Habang tayo may ay laging sa ikaw, patuloy papuri. nais ko pangalan mo, Hallelujah! laging marinig. God, hallelujah. Nais ko kabutihan mo, laging marinig. Awitan kita. Habang ako'y malakas pa sa hamon ng aking pagkakaya. Habang ako'y mahihintay, habang ako'y mahihintay, awitan kita. Habang ako'y malakas pa sa hamon ng aking pagkakaya. Abot lang. Aking pagkakaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, puri ng Diyos. Hallelujah. God bless po sa ating mga pinagpalang mga nag-aziz at ating mga managtog, puri ng ating mga Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, tunay tayo pinagpala ng ating nagilang Diyos, ating mga kapatiran. Tayo po'y magpatuloy na maglingkod sa ating mga Pinoon. Hallelujah, praise God. May bahagi ko lang sa inyo mga kapatid sapagkat hallelujah, halos 2 beses na po tayo nagpaloob sa dako ng baknotan at talagang napakahirap pong mag-akay ng mga kaluluwa na naligtas po sa ating ginanap na church anniversary and Thanksgiving crusade. Hallelujah, praise God. Talagang napakaraming dahilan mga kapatid ng ating mga baguhan. Hallelujah. Yung pinagimala na ating mahal na Jesus na may skin allergy, nangako nung nakaraang Sunday dadalo, hindi dumalo. Pinalo up namin ng Tuesday. Last week po yun ha. Nangako lang Sunday, March 8 dadalo, hindi siya dumalo. Ano nangyari mga kapatid? Puyuntahan namin kahapon. Pinagaling na ng Diyos yun ha. Bumalik yung kati-kati sa katawan. Mga kapatid. Kanina pinuntahan namin uli. Hallelujah. Mas gusto niya para magpa-check up sa doktor. Sabi ko, paimbagan na ka ni Apo Diyos. Aan brother, apanak di ospital. Kaya sabi ko, imbis na magtiwala sa malapay noon, ano nangyari mga kapatid? Talagang, hallelujah. Nakakalungkot isipin mga kapatid ko, na ang mga tao talagang ayaw maglingkod sa ating malapay noon.
Pero salamat sa ating mabait na Diyos sapagkat aking nakita, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Talagang ang mahal na Jesus sa Kanya ay punong-puno ng pag-asa. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, ganyan lang po talaga sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo ay marahil sinusubukan lang na ating dakilang Diyos, hallelujah, praise God, na hindi masayang ating pagod, sakripisyo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya mga kapatid, sa oras ito, tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, lalo sa ating mga minamahal na mga kapatiran. Hallelujah. Huwag na tayong mag-absent pa, mga kapatid. Kinakailangan tayo ay makadalo palagi. Kung paano yung mga baguhan, ang hirap dalhin sa paanan ng Diyos. Talagang napakahirap. Merong mga nangako na dadalo daw, susunod. Kaso ang nangyari, mga minamahal, hinihintay namin, hindi rin pumunta, hindi rin sumunod. Hallelujah. Yung iba naman, linggong-linggo, humakapatid, niyaya ng loved ones, apanda kanong manganjay, taltalon. At dagaminti birthday, isumanganda kano jay taltalon. Hallelujah. Kaya nawa sa ating mga minamahal na kapatiran, tayo magpatuloy na maglingkod sa ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po minamandala ko na po sa ating mga pangangailangan sa oras na ito. Hallelujah. Ipatong natin mga kamay sa ating mga ulo. Tayo muna magsisi at manalangin sa ating mahal na Jesus. Humingi ng tawad. Abag sa ating mahal na Pinoon. Hallelujah. Ipasama sa ating prayer, ating mga loved ones, ating mga mahal sa buhay. Hallelujah. At maging mga baguhan na sila ay nawa ay puin ng Diyos makadalo sa ating manalagawain. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pinakamamahal na Jesus, patawarin mo kami sa amin nagpagkukulang pagkamat, pero sala sa kilusad gawa, O Diyos, sa dalalain po namin sa iba na Pinoon. Ipuin mo puso't isipan ng bawat mga minamahal na mga kapatiran, hallelujah, mag-isang mga minamahal na mga baguhan, naligtas sa mga kursada at anibersaryo, hallelujah, maging ang labor sa mga kapatiran, hallelujah, ipuin mo ko ng mga puso at may isipan, ikaw ang nakakalam, O Diyos, sapagkat ikaw ang tumatawag at pumipili na maglilingkod sa iyo, Diyos. Dalayan po namin siya man na Pinoon. Hallelujah. Maging pangangailangan ng bawat isa, patuloy mong i-provide. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo, Diyos, sa bawat isa man na Pinoon. At sa mga merong prayer request man na Pinoon. Hallelujah. Abutin mo sa nagilang pag-ibig ng pagmamahal. Ngunit bago lahat, patawarin mo kami, O Diyos. At amin nagpagkulang pagkakat mo kasala. Linisip mo kami ng baladugon ng bagus sa kurso ng Kalbaryo at sa mga panapakala ni Jesus amin sama-samang sinasaway. Laksa natin pagkasot mga minamahal. Hallelujah. Demonyo sa kiramdaman. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Devil sa privilege in Jesus. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Ubulag na sipon, Panginoon sa katawan, sa kasukasuhan, sa kalanan. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Magandang sa biyaya at pagpapala na sa katugunan sa panalangin. Cast out in Jesus' name. Proclaim the victory. In the might of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Palakpakan natin man na pa Jesus. Praise the Lord. Punit pinakamahal na pa Jesus, mga minamahal. Tayo pong lahat ay tatayo. O rather, magtaas ang ating makamay. Tayo tatalon 3 beses. Sisigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo. Buong lakas. Buong galak. May kasama pag-ibig. Buti pa yung ating mga baguhan ngayon na nandito. Oh, kahit pa paano, nagpapatuloy sila. Praise the Lord. Purihin ating mabait na Diyos. Hallelujah. Ayan ang bunga ng ating hatid at sundo sa ating mga naidaos na church anniversary and crusade dito sa Bangar at sa Luna. Purihin ating mahal na Panginoon 3 beses. Sigaw, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Praise the Lord. Puri pinakamahal na Jesus. God bless ating mga minamahal na mga kapatiran. Tuwag na pinagpala na ating pinakamamahal na Jesus. At tayo pong mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating banal na gawain sapagkat meron pong practice sa ating mga beloved youth choir. Praise God. Tayo po ay manalangin sa ating
A special love offering, praise the Lord. Ating beloved brother Marcelo E. At sa ating closing prayer, beloved brother Alberto. Praise the Lord, praise the Lord. At tayo muna manalangin po, mga minamahal, sa ating pong live streaming. Praise the Lord. Huwag niyo po kalimutan, tuloy-tuloy pong ating banal na gawain. Merkules, Biyernes at Linggo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpalang masalangin Diyos na makas ay pinakabalap po Jesus. Maraming salamat o Diyos sa aming tapos sa banal na gawain sa araw na ito. Sa mga minamahal na mga kapatid, ang aming nakasama, nakapiling, nakadaong palad sa paglilingkod sa iyo. Bagay sa mga minamahal na mga every viewers, malapit noon, maraming salamat sa na po'y nakapanood sa iyong madalang gawain. Purihin ka, takilahin ka sa may Espiritu at sa katotohanan, malapit Jesus. Hallelujah. Salamat malapit noon sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Purihin ka, Diyos, na makapurihin ka, takilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. We love you so much. What our traditions love us more and more. Praise the Lord.